anino ng pagkapangulo. Narito si Bongbong sa trono'y nakaupo. Ngunit ang kilos niya ay tila walang puso. Tamad at mangbang sa tungkulin ay pabaya. Pangakong pagbabago'y naging hungkag na salita. Alam mo Bongbong, viral ka ngayon. Pirma dito, pirma doon. Para bang panulat ay laruan lamang, habang ang kaba ng bayan ay unti-unting naglalahot na sa sayang. Sa administrasyon ni Bongbong, korupsyon naghahari. Paano magtitiwala ang bayan sa lider na mangmang at tamad? Mga blankong items di malang sinuri at itinama bago pinirmahan. Kaya ikaw Bongbong ngayon binabatikos ng sambayanan dahil sa mga kilos mong may kamangmangan at katamaran. Kaya mahal na Pangulo, sa susunod bago ka pipirma, suriin mo muna ang mga nakasulat kung ito ba ay tama. Mahal na Pangulo, ako'y narito upang gisingin ang administrasyon mo. Pang-abos at korupsyon, laganap sa iyong administrasyon. Kaya ang bayat magulot, hindi makaahon. Hindi ba tungkulin mo ibantayan ang bayan? Ngunit sa iyong mga kamay pera'y nawawalat na nalaglag nawawalan. Ito'y hinaing ng sambayanan. Sigaw ng nagdurusa at nahihirapang mamamayan. Kailan ka matututo, o Bongbong? O maghihintay na lamang ba tayo sa pagbabago ng mundo? Pati ang Kongreso binababoy ng mga tauhan mo. Lalong-lalo na ang mayabang na tao mong si Paduano. Di ba ang Kongreso na dapat ay tanglaw ng bayan ay tila naging pugad ng mga tauhan mong abusado at magnanakaw? Ang layunin ng Kongreso ay in-aid of legislation. Ngunit sa iyong administrasyon, ginawa itong political persecution. Bukod pa dyan, ang Kongreso ay ginawang entablado ng galit at paninirang totoo. Sa harap ng pamamalakad, katiwalian at pang-aabuso, ako'y narito upang isigaw ang pagbabago. Mga abusadong leader sa Kongreso, ginawa niyo bang negosyo ang mga posisyon niyo? Ang inyong tungkulin ay para ingatan ang kaba ng bayan. Ngunit bakit ang daming pera nawawala na wala man lang pinatunguhan? Mahal na Pangulo, anong nangyayari sa iyo? O sadyang mahina lang talaga ang iyong ulo? Isipin mo Bongbong Marcos, mga kriminal protektado. At yung ibang mga kriminal pinalaya. At yung ibang may mga kaso pinawalang sala. Kaya ang mga rehas ngayon sa kulungan kinakalawang. Kasi wala nang kriminal na mahimas. O mahal na Pangulo, kung hindi mo kaya maging presidente, ibigay mo na ang posisyon sa mga Duterte. Dahil alam naman ng mga tao na ikaw ay mangmang at walang silbi. Hanggang ngayon wala ka pang mga proyektong nagagawa. Mga tao mo sa Kongreso ngawa ng ngawa, wala nang magandang nagawa. Kailanman hindi kami natatakot sa mga mananakop. Mas natatakot kami sa kamangmangan ng aming mga pinuno. Sa kabila ng pagtaas ng mga presyo ng mga pangunahing bilihin at serbisyo, nananatiling walang ginagawa ang administrasyon mo. Hinahayaan ng mga Pilipino na magdusa. Sumisipa ang mga presyo ng kuryente at tubig. Anong klaseng gobyerno ang pumapayag na maghirap ang kanyang mga mamamayan? Sabay ka report, hindi kayo magkaintindihan. Pumirma ka nga, hindi mo naman inalam. Sabi ng kapatid mong si Amy, wala naman raw siyang pinirmahan. Pagkatapos, hugas kamay naman si Gatchalian at si Villanueva. 4 na nga ang mata ni Gatchalian. Wala raw silang nakitang mga blanco. Ito naman si Chis Escudero. Pilit na itinatago ang totoo. Pero hindi sila nakaligtas kay Raul Manuel. Biglang umamin. Kaya nang umamin si Raul Manuel, si Crispo kinabahan ng todo.